So inikot natin sa baba mga paps, tapos ito yung ano niya, yung pinaka timing niya na sinasabi ko is ayan oh, yung puti, yung ito, yung may puti na yan sa may pulley, tapos dapat nakatapat sa zero. So kulang pa siya ng Yan mga paps, meron tayo ngayon dito ano, Suzuki APB. Ano to, yung ito, yung gantong type. Yan. Suzuki APB 2017 model. Yan. Ang issue nito mga paps is pinagawa sa amin to, yung una yung aircon na ano to sa isang vlog ko. Tapos sumunod yung transmission niya, yung pinalitan namin yung pressure plate, tapos clutch disc, tsaka release bearing. So pasensya na, hindi ko na i-video, hindi ko na i-vlog dahil yun nga, syempre nagmamadali yung customer. So yun, natapos na namin yon. Ang nangyari, tinest drive ko is ang napansin ko is palyado rin siya. So ang naging palya nito, tinroubleshoot namin. Ang nakita namin is singaw yung number 3 cylinder. So ngayon naayos na namin. So ang gagawin ko na lang dito is iba-valve clearance na lang natin to mga paps, kasi kailangan sa mga ganito i-valve clearance. So ngayon yung tutorial ko sa inyo is kung paano mag-valve clearance sa ganitong sasakyan. So ito yung exhaust nya. Yan. Yan. Ito, exhaust yan. Tapos ang intake nya is ito. Yan. Yan. Ito ang intake, exhaust. So ang lalagay kong clearance nito is sa exhaust is 6, sa intake is 4. Ito yan, yung gagamitin natin filler gauge. Ito, yan. So nakikita niyo yan, 6 tapos 4, yan. So ang gagawin muna natin, ilalagay natin to sa ano, ang gagawin natin is yung shortcut na lalagay natin to sa top dead center, number 1 piston. Yan. Tapos pag nailagay natin, ang i-adjust natin is yung maluluwag, maano niya yan, makakapa nyo yung mga maluluwag na yan, yan ang i-adjust nyo. So ito hindi so itong number 1 yung exhaust, yan, tsaka yung intake, yan. Tapos ito yung mga gumagalaw, diba, dito rin meron yung exhaust nya gumagalaw din, yan i-adjust din. Tsaka ito masyadong maluwag, oh, maingay. Yan, i-valve clearance natin. So ang gagawin natin, luluwagan natin to. Teka, luluwagan natin to mga paps, itong gis. Yan, pag naluwagan nyo yan so pag naluwagan yan, i-adjust mo yan ng dapat meron ka dyang ito, flat screw. Yan, yan yung pang-adjust, yung flat screw. Tapos yung 10mm na back range, yan, luluwagan mo muna to. Pag luwag mo yan, i-adjust mo. So proceed na tayo. Teka, so nakauna na pala to mga paps. Tinap dead center ko na to, nakauna na siya. Yan, kaya maluwag na yung ano niya. Ito. Ayan, pag na clearance na natin yung mga gumagalaw na yan, yung mga maluluwag na yan, ang gagawin nyo naman, lalagyan nyo naman to sa number 4. Tapos dito naman yung magiging maluwag nyan, yung ano, both valves ng intake tsaka exhaust.
So, clearance ko muna mga paps. Luwagan muna natin to. Gawa na lang tayo ng asan ba yung gis? So mga paps, ang ginamit ko is itong L. Yan, kasi may butas yan. Para dyan mo na lang ilalagay yung flat screw habang hinihigpitan mo. Yan. So yan, pag naluwagan na, iaano mo to dito. Ito. Isusukat mo. Sabi natin, exhaust yung niluwagan natin. So yung clearance ng exhaust is 6. Yan. Dito natin isusukat. Yan. Dito sa loop. Ayan o. Nakikita ba? Ito. Yan. Ito. Dito nyo ipapasok yung filler gauge sa gitna nito. Ayan. Tapos, dapat sa is. Dapat siya hindi maluwag, hindi naman sobrang sikip. Yung tama lang. So, ayan. Pwede na yan. Ayan. Ngayon, pag ganyan na nasukat nyo na is sisikipan nyo ulit itong niluwagan nyo na gis. Yan. Ibig sabihin nun, so, ang ano pala, di ba naluwagan nyo yan, pag i-adjust nyo, eto lang. Yan. Iikutin nyo lang kung pasikip o paluwag. So, hanggang sa maging okay na to, yung clearance niya maging okay na. Yan. Sabi ko nga, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong mahigpit. Okay mga paps, na clearance na natin yung exhaust tsaka intake sa sa number 1 top dead center. Ibig sabihin, pag naka number 1 top dead center siya, ang i-clearance natin yung number 1 bolt parehas na valves, intake tsaka exhaust. Yan sa number 1 cylinder, parehas natin i-clearance yan kasi parehas siyang maluwag. Yan. Sabi ko nga, pag naka number 1, kung sino yung maluwag, yun ang i-clearance natin. So, para malaman nyo rin, exhaust tsaka intake ng number 1 cylinder is yan, naka-open yan parehas, maluluwag yan, na dapat i-clearance yan. Tapos, yung number 2 intake, i-clearance din. Yan, number 2, yung intake lang Tapos, sa number 3 naman, yung exhaust naman ang i-clearance yan. Both valves sa number 1 i-clearance, tapos sa intake sa number 2, tapos exhaust sa number 3. So pagkatapos natin i-clearance yun, iikot natin to na gagawin naman nating number 4 top dead center. Naka number 4 naman siya. Tapos ang i-clearance naman natin doon yung mga naiwang kanina na hindi natin na-clearance. So bolt parehas na valve ng number 4, intake tsaka exhaust, i-clearance natin. So kanina di ba hindi natin pinakialaman. Ngayon intake tsaka exhaust ng number 4, i-clearance natin. Tapos yung naman yung exhaust ng number 2, i-clearance natin, tsaka yung intake ng number 3 naman. So yun yung mga hindi natin nahigpitan kanina, na i-clearance kanina. Ngayon yun naman na i-clearance. Tapos pagkatapos nun, ibalik natin ulit sa top dead center, tapos testingin natin kung medyo okay na. Okay. So yan mga paps, dito tayo mag-iikot. Yan. And 17 yan. Yan. Ikutin lang natin. Tapos hanggang sa mag top dead center siya, naka number 4 piston. Yan. Sige. Ayan. Ang timing nito mga paps, dito makikita yan. Teka, kung napapansin nyo, hindi makita dito Doon sa taas na lang. Teka, tingnan natin sa taas. So ayan mga paps, kung nakikita nyo, ayan, sakto na yung puti niya sa pulley na mark niya, tsaka dun sa 0. So number 4 na yan. Bakit malalaman mo na number 4 yan? Etong lubes, ayan, may lube yan. Ito yung, kasi yung number 1 cylinder nandito sa may
unahan, di ba? Yan. Number 4 siya kasi yung loops niya is naka-open, nakataas. Ayan. Pag number 1 naman, yung loops niya sa number 1 cylinder ay nakataas din. So, hindi siya naka number 1 kasi nga hindi nakataas yung loop niya, hindi naka-open. So, naka number 4 siya. Tapos naka top dead center doon ng number 4. So, ganun lang ang gagawin nyo. Tapos ngayon, mapapansin nyo, sinasabi ko nga yung maluwag is yung both valves ng number 4. Yung intake, yan, exhaust yan, tsaka intake, maluluwag yan. Yan ang i-adjust. Tapos yung intake ng number 3 maluwag din yan. Yan. Yan ang i-adjust natin. Di ba? Tapos yung exhaust naman ng number 2, yan ang maluwag. Yan ang i-adjust naman natin. So,